Paano kung isang araw, bigla kang napilitang sumayaw kahit ayaw mo? Walang music, walang dahilan, at hindi ka nag-e-enjoy. Pero gumagalaw ang katawan mo, parang may kumokontrol. At kahit gusto mong tumigil, hindi mo kaya. Ngayon, isipin mo ito. Hindi lang sa iyo nangyari ito, kundi sa isang buong lungsod. At habang tumatagal, parami ng parami ang sumasayaw hanggang sa umabot sa daan-daang tao. At ang ilan sa kanila namatay habang sumasayaw. At hindi ito gawa-gawa o chismis, kundi isa itong totoong kwento sa Holy Roman Empire noon. Taong 1518, sa Strasbourg na noon ay bahagi ng Holy Roman Empire, sobrang hirap ang mabuhay. Ilang taon bago nito, paulit-ulit na sinalanta ang rehiyon ng taggutom. Pumalya ang mga ani, sumirit ang presyo ng pagkain, at maraming pamilya ang naghihirap at marami din ang nagugutom. Kasabay nito, kumalat ang mga sakit tulad ng smallpox at syphilis, na lalo pang nagpalala sa kalagayan ng mga tao. Ayon sa mga historian, hindi lang pisikal ang dinaranas nila kundi matinding emosyonal at mental na pagod. Araw-araw, dala nila ang takot, kawalan ng katiyakan, at pangamba ng baka hindi na sila umabot sa susunod na araw. At sa panahong iyon, malalim ang kapit nila sa paniniwala sa supernatural. Naniniwala sila sa parusa ng Diyos, sa sumpa ng mga santo, lalo na kay Saint Vitus, na pinaniniwalaang kayang sumpain ng isang tao na sumayaw ng walang tigil. Kaya kapag may kakaibang pangyayari, hindi nila ito agad itinuturing na natural. Para sa kanila, ito ay babala, isang senyales na may galit ang langit. At dumating ang araw na iyon. Noong July 1518, may isang babae na kilala bilang Frau Tropea. Lumabas siya ng bahay, tapos bigla siyang sumayaw sa gitna ng kalsada. Walang music, walang dahilan, at hindi siya tumigil. Base sa research ni historian John Waller, nagpatuloy siya ng ilang araw kahit halatang pagod na. Hindi ito sayaw na masaya, parang may kumokontrol sa kanya. At dito nagsimula ang lahat. Sa una, iisa lang siya. Pero hindi nagtagal, may sumunod. Isa, naging 5. 5, naging 20. Hanggang sa hindi na mabilang. Ayon sa mga historians, sa loob ng isang buwan, maaaring umabot sa 300 hanggang 400 katao ang sumasayaw. At ayon sa National Geographic, ang mas nakakagulat, hindi sila nag-e-enjoy. Yung iba umiiyak, yung iba sumisigaw, yung iba humihingi ng tulong. Pero hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan. At dito na naging delikado ang lahat. Dahil ang katawan ng tao may hangganan. Hindi ka pwedeng gumalaw ng tuloy-tuloy ng ilang araw. Kaya isa-isa silang bumigay. May nahimatay, may nag-collapse. At ayon sa National Geographic, may mga namatay dahil sa heart attack, stroke at matinding pagod. Pero ayon sa mga historians, hindi tiyak ang eksaktong bilang ng namatay. May mga ulat na umabot ng 15 tao kada araw. Pero ito ay pinagtatalunan pa rin. Pero kahit hindi eksakto ang bilang, isang bagay ang malinaw. May mga taong hindi na kinaya ang pagsasayaw. Ngayon, ito ang pinaka hindi inaasahang bahagi. Imbis na pigilan, lalo pa nila itong pinayagan. Ayon sa mga historians, naniniwala ang mga doktor noon na ang problema ay overheated blood. Kaya ang solusyon nila, ilabas ang energy. Nagpatayo sila ng stage, nag-hire ng musicians, at hinayaan ng mga tao na sumayaw pa. Base sa research ni historian John Waller, lalo nitong pinalala ang sitwasyon. Parang sinubukan nilang patayin ang apoy sa pamamagitan ng gasolina. Habang lumalaki ang sitwasyon, nagbago ang paniniwala ng mga tao. Hindi na ito simpleng sakit. Para sa kanila, ito ay isang sumpa. Ayon sa iba, naniniwala sila na si Saint Vitus ang may gawa nito, na parang kinokontrol niya ang katawan ng mga tao. Kaya ang ginawa nila ay dinala ang mga dancers sa isang shrine, pinagdasal sila, pinagsuot ng espesyal na sapatos, at ayon sa mga historians, unti-unting tumigil ang outbreak pagkatapos nito. Hanggang ngayon, wala pa ring siguradong sagot. May nagsasabi na baka dahil ito sa tinapay na may fungus. Pero ayon sa mga historians, hindi sapat ang paliwanag na iyon. Dahil ang ganitong fungus ay kadalasang nagdudulot ng seizures at hindi tuloy-tuloy na pagsasayaw. Kaya may mas tinatanggap sila na explanation. Mass psychogenic illness. Base sa research ng mga historians, ang sobrang stress, takot at paniniwala ng isang community ay maaaring magdulot ng totoong physical reactions. Ibig sabihin nito, ang isip mismo ang nag-trigger ng nangyayari sa katawan. Ang collective stress ng lungsod ang posibleng dahilan kung bakit ito kumalat. Hindi virus, hindi lason, kundi takot. At mas nakakagulat,
Hindi ito isolated case. Ayon sa mga historians, may mga naitalang similar dancing outbreaks sa Europe noong 1300s at 1400s. Ibig sabihin nito ay may pattern. Kapag mataas ang stress ng society, may ganitong klaseng phenomenon na lumalabas. At dito nagiging relevant ang kwento. Dahil kahit ngayon, may mga ganitong nangyayari ayon sa mga historians. May mga modern cases ng mass psychogenic illness, mga taong sabay-sabay nahihimatay o nagkakaroon ng parehong sintomas. Iba lang ang itsura, pero pare-pareho ang pinanggagalingan. Isipin mo ulit, isang babae, nagsimulang sumayaw. Walang music, walang dahilan. At sa loob ng ilang linggo, daan-daang tao ang sumunod. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil hindi nila kayang tumigil. At kahit lumipas na ang mahigit 500 taon, isang tanong pa rin ang naiwan. Ito ba ay sakit, sumpa, o patunay na ang isip ng tao ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala natin? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.